Okay, so magandang gabi po sa inyong muli mga kapatid, and welcome again sa continuation ng ating discipleship training. Kung matatandaan ninyo, tumigil tayo noong March 15, no? Kaya yung last na recording natin, na-send natin noong March 16. At praise God for almost 2 months, no? Na nagpahinga tayo because of Ramadan and busy ang lahat, and because also busy rin ako. But then we thank the Lord that we are able now to continue our lesson. So para hindi po maging burden at mahirap sa bawat isa, no, gagawin nating once a week na lang itong ating discipleship training. Dati kasi ginagawa nating Monday and Wednesday. So today, this ating pong pag-aaral, gagawin po nating every Wednesday na lang. Okay? So para at least meron din kayong time para dun sa Bible sharing ninyo every night, and also sa prayer meeting ninyo, para hindi naman ma-burden ang lahat. Okay, so let me just share this our screen tonight sa continuation ng ating pong pag-aaral. Okay. Now, kung matatandaan ninyo mga kapatid, we almost finish yung ating pong lesson 1 and 2. But then let me just put that into our slides so that you can be reminded again, and you will remember where we stopped, no? So ating pong lesson last March. Okay, yung ating pong discipleship training, meron tayong pong module, at kung natatandaan ninyo, we have our material na print, kung ito may na-print ninyo or nasa mga gadget ninyo, ito po yung ating discipleship training, at meron tayong iba't ibang module na pag-aaralan. At sabi nga natin, this will be a thorough pag-aaral, no? At ang ating module 1, kung matatandaan ninyo na inumpisahan natin to, we talk about pursuing Christ. At dito sa module na ito, meron po tayong bali 6 na pag-aaralan before we move to module 2. Sa module 1, ang nilelay down nating pundasyon is how we are able to pursue Christ. Alam natin mga kapatid that we are disciples of Jesus Christ. Pag sinabi nating disciples, we are followers of Jesus. Ibig sabihin, we follow the Lord. To follow the Lord is to pursue our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga, if you want to follow Jesus Christ, you have to pursue Him. And how do we pursue the Lord? And how important it is, if you want to pursue Christ, kailangan natin matutunan itong mga aralin na ito, talking about the gospel, then repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the Word, part 1, and then abiding in the Word, part 2, and then prayer. And then after that, we will move to module 2. Okay, dito sa module 1, natapos na po natin yung gospel. Kung matatandaan niyo, nung inumpisahan natin ito, just quick recap lang po ito, no? Para makonect tayo doon sa ating lesson tonight. Dahil medyo 2 months tayo nagpahinga, so maybe nakalimutan na natin lahat. Okay, but I hope and I pray magtuloy-tuloy na po itong ating pag-aaral every week. Okay, so pinag-aralan natin what gospel is all about, and then after that, we talk about repentance and faith. No? Napaka-importante na malaman natin kung ano bang ebanghelyo ng Panginoon, at higit sa lahat, yung tinatawag nating repentance at faith. Yung ating pong pinag-aaralan so far ay itong susunod na lesson natin is yung tinatawag nating assurance of salvation. At dito sa assurance of salvation, dito natin itutuloy kung saan tayo tumigil. Sabi nga natin, isa sa napaka-importanting dapat maintindihan, maunawaan, at maging sigurado tayo, itong katanungan dito dun sa ating slide, am I really saved? Hindi pwede po, sabi nga natin nung last time when I preached sa Sunday group, although hindi na po natin nakakasama, hindi ako nakakapag-preach ngayon sa Friday, kasi si Pastor Rene po yung nag-handle ngayon ng Friday group. But then sa isa sa mga preaching ko nung Sunday,
is when we talk about hope, no? Pag sinabi nating hope, when you hope in the Lord, and as that hope will always bring us to trust God. Ang pag sinabi nating hope is that ito'y nakasalalay hindi dahil sa umaasa ka whether ang inaasahan mo ay mangyayari o hindi. Sa mundo, ang pag tayo po ay when we are hoping in the world, no, dito sa ating pamamaraan dito sa mundo, when they use the word hope, they are somehow desiring something, pero walang kasiguraduhan yung kanilang dinidesire. That's why, for example, if a person will ask you, are you going to heaven if you die? Ibig sabihin, kung tatanungin mo isang tao, ikaw ba ay mapupunta sa langit kung ikaw ay mamamatay ngayon, no? Maaring sasabihin ng iba, I hope so, no? They use the word hope and then dinuduktong nila yung so. Ibig sabihin, umaasa sila na sila ay mapupunta sa langit. Pero yung kanilang pag-asa na yun ay walang kasiguraduhan. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, pag sinabi nating, am I really saved? We are really sure that we are really saved. Kaya kung tayo mamamatay, sigurado na tayo po ay pupunta sa kalangitan at makakapiling natin ang ating Panginoon Diyos. Is because bakit pa tayo may kasiguraduhan? Kaya napaka-importante mga kapatid na magkaroon tayo ng kasiguraduhan pagdating sa ating kaligtasan. At dito sa lesson 3 na ito, inumpisahan natin bago tayo nag-stop nung Lord's March. At marami na po tayong pinagdaan ng mga questions dito. At as yung pinakabuod ng mga napag-aralan nating mga verses, ang sinasabi dito is that why is it important for believers to have assurance of salvation? Sinagot natin yan last time, no? Nung inumpisahan natin to, binibigyan lang natin ng konting pansin ito tonight before tayo magtuloy dun sa huling lesson natin, is because napaka-importanting balikan natin to. Bakit kailangan natin magkaroon ng assurance of salvation? Okay? Napaka-importante na magkaroon tayo ng kasiguraduhan. At the same time, alam natin na tayo po ay merong assurance ng ating kaligtasan. Now, how can believers have assurance of salvation? Kung importante na tayo mga kapatid ay magkaroon ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan, now how can we have that kind of assurance? Paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan na tayo nga ay talagang ligtas? Okay, yun po yung pinag-aaralan natin so far. Okay, now, inumpisahan na natin yung question 1 up. I think we finished last March 15 up to question number 5. So ngayon, mamaya itutuloy natin yung question number 6, no? But before we go to question number 6 on your manual, repair na lang doon sa ating manual po, no? Doon sa ating assurance of salvation na page. Natapos natin yung question 1 hanggang question 5. At doon sa question 1 hanggang 5, binigyan ko po ng recap yung ating pong napag-aralan dyan. Now, you can have assurance of salvation when you believe that salvation is not your doing. Magkakaroon daw tayo ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan dahil ang alam natin, mga kapatid, na ang ating kaligtasan hindi natin to pinagtrabahuhan. Okay? Ito ay ginawa ng Panginoon o ito ay pamamaraan ng Panginoon nung tayo tinubos niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, naniniwala tayo na tayo may kaligtasan is because hindi ito galing sa atin. No, magdududa tayo kung ito ay ginawa natin, no? Kung ito ay pamamaraan natin dahil wala naman tayong talagang kakayahan na sagipin ang ating sarili sa pagkakasala, kundi ito ay gawa ng Diyos. It means to say salvation is not our work, but it is the work of God, no? It is the work of God alone. God alone can save us. It means to say, if God alone can save us, then I believe that is so important for us to fully understand and hold on, is because if God is indeed who can save us alone,
And so it means to say that we can have our assurance of salvation and we can really hold on to that assurance. Okay? Now, assurance of salvation is based, saan ba nakabase ito? Okay? Kung ang kaligtasan ay gawa at pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng assurance? May tatlo tayong pinag-aaralan dito sa assurance of salvation na lesson natin. May tatlong bagay kung saan nakasalalay po bakit tayo naniniwala at nananampalataya na meron tayong kaligtasan. Unang basihan, bakit tayo naniniwala sa kaligtasan natin is because ito ay nakabase sa mga pangako ng Diyos. Okay? Pinag-aralan natin yan. No? May mga questions tayong pinag-aralan dyan last time na nagpapatunay na ang ating assurance of salvation ay nakasalalay sa salita ng Panginoon, higit sa lahat sa kanyang mga pangako. Marami pong sinulat ng Panginoon ng mga passages, mga verses sa Bible na nagpapatunay na nangako ang Diyos na ililigtas niya ang kanyang sambahayanan o yung kanyang lilikha. At yan po, napakarami pong mga verses dyan. No? Pwede nating makita, pinag-aralan natin po yan, that can really assure us, and it is always based on the promises of God. And if God promised, then we know that God is faithful to fulfill His promise. Okay, pangalawang basihan, okay, recap lang po ito, no? Pangalawang basihan, bakit naniniwala tayo na tayo may kaligtasan at meron tayong assurance of salvation is because ito natin itutuloy ngayon. Dahil hindi natin ito natapos. Okay? Ito yung parang itatapusin natin. Okay? So, bakit tayo naniniwala na meron tayong kaligtasan is because hindi lang yan nakabase sa pangako ng Panginoon. Dahil ipinangako yan ng Diyos. Isinulat yan sa kanyang salita. Higit sa lahat, pangalawang basihan, bakit merong assurance of salvation is because there is the evidence. Merong ebidensya ang eternal life. Okay? Naniniwala tayo mga kapatid. I will explain this further. Okay? Now, when we talk about salvation, what is the evidence that you are saved? It means to say, when it comes to salvation, there is the evidence of eternal life. Ibig sabihin niyan, nung naligtas tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay. Sabi nga natin, when we talk about eternal life, maraming naniniwala na kailangan that there is life after death. Okay? Ang alam nila, yung eternal life is life after death. Mag-uumpisa lang yon after we die. Okay? Yun yung paniniwala ng iba. No, that is not true. Because the Bible says, even Jesus Christ says, that even today, na kahit tayo hindi pa namamatay, when you accepted the Lord Jesus Christ, you are already somehow experiencing the eternal life that God has given us. Okay? Ngayon pa lang, natatamasa na natin yung buhay na walang hanggan yan, mga kapatid. Okay? Hindi magsisimula yan na kapag patay na tayo. Ngayon pa man na hindi pa nabuhay tayo, nararanasan na natin yung eternal life na yan. Okay? So, now, if we say we have eternal life, may basihan din na nagpapatunay na talagang meron ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay ligtas. Ibig sabihin, pag sinabi mong ligtas ka at meron kang buhay na walang hanggan, merong mga palatandaan sa buhay natin na nagpapatunay na talagang ligtas tayo. At yan ay nagpapatunay na nararanasan mo na ang buhay na walang hanggan. Kung matatandaan ninyo, itumpisahan na natin ito, but then itutuloy natin ngayon. At tatapusin natin yung ikatlo. I hope na bago tayo magtapos by an hour, ay matapos po natin ito. At sa ikatlong basihan, why we believe that we have assurance of salvation is because it is based upon the witness of the Holy Spirit. Nagpapatunay sa atin na tayo'y ligtas. Hindi lamang ito'y sinabi ng salita ng Panginoon. May ebidensya yan na nangyayari, na nagmamanifest sa buhay natin. Higit sa lahat, ito'y pinatutunayan ng banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa. Okay? Titingnan natin yan mamaya. There is assurance of salvation is because ito yung sinasabi. Ito yung ipinapahayag. No? Ito yung wini-witness ng banal na Espiritu sa atin.
at alam natin po na nagpapatunay ang banal na espiritu na tayo nga ay ligtas. Kung baka sa ano, the Holy Spirit is God's deposit, no? Sabi nga natin, pinangahawakan natin lahat ng mga pangako ng Panginoon kahit hindi pa natin tinatamasa ang iba niyan, pero ang nagpapatunay na talagang aangkinin natin at tatanggipin natin yung mga pangako, inheritance na yan, na mamanahin natin sa Panginoon kahit wala yan, kahit hindi pa natin natatamasa yan, ay binigay na sa atin ang banal na espiritu ng Panginoon. Dahil ang banal na espiritu is a deposit guaranteeing, ito'y naggagarantiya sa atin na lahat ng mga ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ito po ay makakamtan natin sa taktang panahon na ito po ay gagawin ng ating Diyos. Okay, so assurance of salvation, saan nakabase yan? Sa salita ng Panginoon, lalo tigil sa lahat sa kanyang mga pangako. May ebidensya yan na nakikita sa ating buhay. Ibig sabihin, kung ikaw iligtas, dapat may manifestation yung kaligtasan mo sa buhay mo. Okay, kaya nga sabi doon, if you have been saved, hindi ka na nagkakasalang patuloy. Okay, hindi ko sinasabi na hindi na tayo magkakasala. Okay, ang sinasabi ko dito, yung para bang habit mo pa rin. Iba yung habit. Pag sinabi nating habit, mga kapatid, yung palang hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo, no? Nagkakasala ka patuloy. Okay, kung gano'n ang nangyayari sa buhay natin, magduda ka na kung ikaw ay ligtas o hindi, mga kapatid. Because when you are saved, you died to sin, but you are made alive in Christ. Yun po ang ibig sabihin ng salvation. Pag tayo yung tunay na ligtas at meron na tayong eternal life, ang sabi doon, you died already to your sinfulness. Kung ikaw ay namatay na sa kasalanan, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan dahil namatay ka na doon. Tayo ay binuhay na muli. We have been made alive in Christ. At yun po yung tama. Okay? Kaya nga po, dapat magduda na tayo kasi kung okay, yan ang sinasabi doon sa number 1. Number 3, sinasabi ng Holy Spirit. But then, paano naman kung ang sinasabi ng sarili mo merong iba? Okay, so dapat pagdudahan natin din yun. Okay, kasi dapat kung may basihan din yung ating pamumuhay na nagpapatunay sa kaligtasan, then there's a big question mark na dapat natin tingnan sa ating buhay, mga kapatid. Okay? Now, let's proceed. The assurance of salvation, the promises of God's word. Hindi ko po yan tatalakayin. Natalakay na natin yan. So, unang basihan is based on the promises of God. Dito po tayo tutuloy. The signs of eternal life. Meron tayong assurance of salvation kasi merong ebidensya yung salvation natin. At anong nagpapatunay nun? Yung signs, yung mga signs ng eternal life. Ibig sabihin, merong mga signs o palatandaan ng buhay na walang hanggan. At ito ay nagpapatunay na tayo po ay mga ligtas na. Okay? Sabi natin, nung question 1 up to the last question, nilagay ko lang po into a brief in the slide. Ito po yung mga napag-aralan natin. Hindi ko na inisa-isa. Ang sabi doon sa mga lessons na yon, bago tayo ituloy yung susunod na question natin, the scripture teaches that there are reliable signs of a person possesses eternal life. Tinuturo daw ng Biblia o ng salita ng Panginoon na mayroong mga reliable signs, okay? Palatandaan na ang isang tao ay may tunay na buhay na walang hanggan. Okay? So may mga signs, may palatandaan, may mga mark ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay na nagpapatunay na talagang meron tayong buhay na walang hanggan. At dahil ikaw ay may buhay na walang hanggan, nagpapatunay na ikaw ay naligtas. Okay. Now, there are signs that accompany a saved person possessing eternal life. Meron talagang mga signs na kaakibat ang isang taong naligtas kung talagang meron siyang eternal life. Ito po ang problema. Many people only claim or profess that they were saved. Yan, tama po yan. Maraming nagsasabi na sila ay ligtas. Okay? They claim, they profess, pinapahayag nila sila ay ligtas. Pag sila ay nagtinanong, naniniwala ka ba na ikaw ligtas? Sasabihin nila, yes, okay, that's
Okay? But, ito po yan but, hindi ibig sabihin na kine-claim mo at inaangkin mo na ikaw ligtas, but without vital signs of eternal life. Kasi kung merong sign ang isang tao na nagpapatunay na siya'y ligtas at meron na siyang buhay na walang hanggan, hindi mo lang pwedeng angkinin yon sa babig mo. Kailangan, as you claim it with your mouth, nakikita rin sa pamumuhay. Okay? Dapat merong yung pinapahayag mo sa bibig mo, sa iyong salita, nakikita sa pamumuhay natin. Okay? Hindi pwedeng pinapahayag mo lang pero taliwas naman na nakikita sa pamumuhay. Yung mga pamumuhay na yon na sign, yan yung nagpapatunay na talagang meron tayong eternal life. So we can claim that we are saved, but as we claim it, kailangan din may kaakibat na katunayan, manifestation na nakikita rin sa ating pamumuhay. Okay? Now, let's continue now. Okay? So, 1 to 5 natapos natin. Dito tayo mag-uumpisa kasi hindi natin to na-tackle. Okay? Now, read 1 John chapter 3 verse 14. Dito, what vital sign of eternal life is found in this verse? Ano raw yung isang sign dito na nagpapatunay na meron tayong buhay na walang hanggan at dahil meron tayong buhay na walang hanggan, tayo'y ligtas. Okay, so ibig sabihin, merong palatandaan dito sa verse na ito na tayo nga ay merong buhay na walang hanggan. So what does love for the brethren look like? No? 1 John 3 verses 16 to 18. Okay, so titingnan natin itong mga verses na ito. Okay? So take note of this. Siguro ang gagawin natin, baka yung iba hindi nakapag-answer o hindi po nakapag-aral, okay lang po. Ako na muna po this day, ako na muna po ang hindi ko po muna kayo tatanungin. Ang gagawin natin, ako muna magtuturo. I will go to the very questions, explain ko po yung answer, but then next week, you start with our lesson, answer it, and then i-continue po natin yung question and answer next week. But today, I will just do it. Okay? Now, what vital sign of eternal life is found in this verse? What does love for the brethren look like? Okay, tingnan muna natin yung verse. Okay, ano ba yung 1 John 3:14? Ang sabi dito, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Okay, so dito, tingnan natin yung lesson natin, assurance of salvation. And assurance of salvation says that there is the evidence that you have been saved, and because you have been saved, you have eternal life. Okay, now dito daw, meron palatandaan na talagang ikaw ay naligtas. And how is it really for us to be saved? It means to say, you pass from death into life. Okay, ang isang taong naligtas, he was able to pass from death into life. Kaya nga, nabuhay tayo muli. At yung buhay na yon ay buhay na walang hanggan. Okay. Nung hindi ka pa naligtas, kapatid, we are already doomed for destruction. Sabi doon, for the penalty of sin is death. Okay, may kabayarang kamatayan. Lahat tayo, dahil nagkasala tayo, we all die. Okay. We are all we are all dead before. Even though we are living, but spiritually we are all dead. Okay, naghihintay lang tayo ng ating pong kahatulan, but we are already condemned, no? Ibig sabihin, hindi na kailangan litisin tayo, no? Napatunayan na tayo nagkasala, guilty tayo, and because ang kaparusahan doon, mamamatay tayo, we are all condemned, doomed for hell tayong lahat. Okay, we are all dead. But then, nung tinanggap natin si Jesus, nung siya ang namatay para sa atin, iba sabi doon, niligtas tayo. He has removed us from darkness into His marvelous light. He has removed us from death into life. Kaya nga sabi doon, dead to sin, but we are alive in Christ. So dito, kung tayo po, sabi dito ni John, kung talagang isang tao ay naligtas at inalista siya ng Panginoon from death into life, meron daw palatandaan.
And what is that sign na talagang nagpapatunay na ang isang tao ay naligtas na itong taong ito ay talagang nilagpasan na niya yung kamatayan at siya'y buhay na, no? At naranasan na niya yung eternal life. Ang sabi dito ni John, we know that we have passed from death, no? Malalaman daw natin na talagang tayo naligtas na tayo ay inalis na ng Panginoon, being dead, but we are now alive. And what is that? Because we love each other. So meron palang, yung palatandaan pala, kapag tayo mga marunong ng magmahal sa bawat isa, isa raw yun sa palatandaan at doon daw natin malalaman na tayo have passed from death into life. Na talagang tayo meron ng eternal life dahil marunong tayo magmahal na sa isa't isa. No, dati hindi tayo marunong, nung mga hindi pa tayo ligtas, si Hoda, hindi mo mamahalin ng isang tao, mamahalin mo lang ang sarili mo. Okay, mahal mo lang ang sarili mo. No? But then today, because we experience life in the Lord, no? We can now love each other, and now that we can love each other, it gives us that knowledge that we have passed from death into life. Yun daw ang nagpapatunay, yan daw yung palatandaan na tayo ay naalis na sa kamatayan at tayo ay nasa kaliwanagan na at tayo ay may eternal life. So sabi ko nga kanina, may mga signs ang eternal life natin. Kung talaga may eternal life na tayo, meron na mga sign dapat na nagmamanifest. At isa sa mga manifestation na talagang tayo po ay naligtas at may buhay na tayong walang hanggan is that marunong na tayong magmahal sa isa't isa. That's why when we are exercising our love for each other, mga kapatid, yan daw ay nagpapatunay na meron na tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, meron namang opposite nun. Ang sabi ni John, anyone who does not love, ang isang tao daw na nagke-claim, ito okay, kine-claim mo na ligtas ka, okay, but then you cannot love. Hindi ka marunong magmahal. Okay, magmahal sa kapwa, magmahal sa, even sabi nga, love your enemies. Okay? Now, anyone who does not love, ibig sabihin, remains in death. Hindi siya talaga naligtas. Hindi pa siya naalis sa kamatayan. Wala pa siya sa buhay na sinasabing buhay na walang hanggan. Kasi kung talagang tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan, dapat ang palatandaan doon, marunong na tayong magmahal. Higit sa lahat, magmahal sa isa't isa. Okay? Kung hindi natin nagagawa yan, mga kapatid, tayo pa raw ay nananatili sa kamatayan. Okay? And death has something to do about sin. No? So what vital sign of eternal life is found in this verse? Love for brethren. Yan po yung sign na yan na nagpapatunay sa atin na tayo po ay naligtas at meron na tayong buhay na walang hanggan. Kung marunong tayong magmahal sa kapwa at marunong magmahal sa isa't isa. Okay? Now, punta tayo sa second question. What does love for brethren look like? Ano bang ibig sabihin kapag sinabi mong I want to love the brethren? Pag sinabi dito ni John that we know how to love our brothers and sisters, no? How does it to love them? Ano bang how does it look like to love a brethren or love a brother or sister? Sa 1 John 3:16 verse 18. Okay? Now here, kung makikita natin, kung babasahin natin yung 1 John 3:16 to 18. Ang sabi doon, there's no greater love than this, that laying our lives for them, no? So it means to say laying down our lives for them, including giving our money and possessions to help them. Okay, pag ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo, lalo sa mananampalataya, paano mo pinakikita ang pagmamahal mo? Na nagpapatunay na ikaw ay nasa kaliwanagan na ikaw ay may buhay na walang hanggan na ikaw ay may kaligtasan na. Ibig sabihin, Jesus Christ, paano pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal? Di ba? He laid down His life for us. Ibinigay niya ang buong sarili niya para sa atin. Ganon din daw. Hindi ko sinabing mamatay tayo doon sa taong yon para ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi yun ang ibig sabihin doon. To lay down our lives for them is really to
to share your whole life to them. No? Anything that you have in your life, you are able to lay it down. You are able to share. You are able to give to them. No? Including what? Including our money. Including something that we possess that may able to help them. Okay? Pinakikita mo yung pagmamahal mo hindi lang sa bibig. Okay? Sabi nga natin, you can claim but hindi nakikita yon sa ating mga gawa, no? Hindi lang pwedeng sabihin natin na I love you brother, I love you sister in the Lord, no? Hindi sapat yon. Okay, sabi nga sa Bible, no? You can say you love a person, but what about, is that enough to help him in his needs? Paano kung itong taong ito ay nangangailangan pinansyal? Hindi sasabihin mo lang ba siya, oh, I love you brother. Kitang-kita mo nangangailangan siya ng pinansyal o material, sapat ba 'yon? Hindi. Kailangan natin as you express your love for that person by mouth, i-express mo rin sa pamamagitan ng paggawa mo. And that is how is it really to love a brethren. It is to lay down our lives for them. No? When you lay down yourself to them, you are able to share everything in you, including your mga material na bagay, yung ating po mga resources, no? Pera lalo, higit sa lahat to help them in their need. Okay? So yung lahat na yan ay nagpapatunay na talagang tayo ligtas na. No, ito yung mga signs that we have passed from death into life, na tayo naligtas na tayo na may buhay ng walang hanggan. Yan yung nagpapatunay, at kung hindi, at sabi nga natin, kung ito ay parang hirap tayo na magmahal sa kapwa, no? Para bang pigil na pigil tayong tumulong, lalo na kung financial, then tanungin natin yung sarili. Kasi ang sign daw doon that we are able to pass from death into life is when you are able to love them, and to love them is to lay down your life for them, including giving our resources and sharing whatever we have. Yun pong ibig sabihin niya. Okay? Now, question number 7. Read 2 Corinthians 5:17. Alam na natin po yan, kahit hindi na ninyo tinitingnan yan sa Bible. No? What is true about every person who is in Christ? Ano ba ang katotohanan na isang tao ay talagang nakikristo na? Okay? Now, what do you think this verse means, a new creature? Okay? According to this verse, would you expect much to change if you were truly converted to Christ? Naniniwala daw ba tayo dito sa passage na ito na talagang kung tayo po ay talagang tumanggap sa Panginoon at ginawa na niya tayong bagong nilalang, may mga pagbabago ba dapat tayong ini-expect? Okay? Tanungin natin mamaya. Okay? Now, tingnan natin po yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Anong sinasabi dito ni Paul dito sa passage na ito? Dito, kung makapansin ninyo, ang sinabi niya ay pinapahayag niya. Kung pagkasano, sabi niya, therefore, no, pinatutunayan niya, no, parang kinukonclude niya na ang isang tao daw, kapag ang isang tao ay kay Kristo Jesus, the new creation has come. It means to say, you have been made a new creation in the Lord. Nawala na yung mga bagay na nung una, no, yung the old has gone, the new is here. Ibig sabihin, when we talk about this, you are now a new creation in the Lord. Ibig sabihin, bago na tayo. Hindi na ikaw yung ngayon. Kung sino ka dati, nung hindi ka pa tumatanggap, hindi na yun ikaw ngayon. Ikaw ay bagong nilikha na. Okay? Iba na yung dating Nick kesa yung Nick ngayon. Okay? Ganon din ikaw. Dahil sabi doon, lahat ng mga dati sa buhay mo, it has already been gone. The new has come, or the new is here. So what is true about every person who is in Christ? Ano daw ba ang katotohanan ng isang tao na nakikristo?
based on this passage. Ang una po is that He is a new creature. Ginawa na tayong bagong nilikha ng Panginoon. Okay, so you are now a new creature in God. You are a new creation in the Lord. At yan daw po ang isang katotohanan ng isang tao na naki Kristo Jesus. Okay? Now, what do you think this verse means, a new creation? Now, kung tayo raw po isang new creation or new creature in Christ, anong ibig sabihin yan? What does this verse means? Anong ibig sabihin nito? Okay? It means that this person has been created by God's grace and power into a brand new person on the inside. A person who has been born again. Okay. Now, new creation. Pastor Nick, ganun pa rin naman ang itsura ko. Hindi ba nabago? No? Hindi naman tumangos yung ilong ko or pumuti ako nung ginawa ako new creation ni Lord. Okay, kung tayo ginawang new creation, hindi, ano bang ibig sabihin nun? Yung mababago ba tayo ba? Magiging mas maganda ba tayo dati kaysa dati? O magiging mas pogi ba tayo ngayon dahil new creation na tayo ni Lord? Okay, so tatangos na ba, mas natangos na ba ilong ko kaysa no? Titingnan ninyo, yung outside pa rin, ganun pa rin, no? Wala naman na bago Okay? Wala namang, nung sinabi ni Lord that you are now a new creation in the Lord, hindi ibig sabihin doon yung physical and outside. But it is more a new creation inside. Okay? Inside. Yun ang ibig sabihin doon. Okay? So when God says you are now a new creation in the Lord, okay, ikaw pa rin yun. Pag tinignan ka, ikaw pa rin naman din yun. Okay? Kaya lang, kitang-kita yung pagbabago mo sa loob. Okay? It means that you has been recreated by God according to His grace, according to His power, into a brand new person on the inside. Paano nangyari yon? Dahil pinanganak ka muli sa Espiritu. Yun yung tinatawag na born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, sabi nga natin, when you have been born again by the Holy Spirit, you become a new creation in the Lord. Okay? Everything in you, inside, nakita natin ang daming na bago sa ating mga buhay dati. Okay, ikaw pa rin yun outside, physically, no, externally, pero inside, nandun yung pagbabago. Okay? Now, don't expect na ang pagbabago ng Panginoon outside to inside. Okay, bakit inuna ni Lord inside? And then later on, dun tayo babaguhin outside. Okay? Kasi how important it is that kailangan muna yung pagbabago should in, out, not out to in. Okay? It should be inward to outward. Okay? Inuuna muna ni Lord yung molding ng ating puso, ng ating buhay. Kasi sabi nga natin, heart is the central core of our being. Okay? Everything boils unto it. Nagmumula daw sa puso lahat. Okay, kung hindi babaguhin muna yan ni Lord, okay, walang saysay po yan. Okay? Dito muna tayo binabago ni Lord. Sabi nga ni God, no, I remove the heart of stone and give them the heart of flesh. Okay? And then I will put my spirit upon them. Okay, so that's why we became a new creation in the Lord. When we have been born again, the Holy Spirit has been given to us. No, sabi ni Lord, I will give my spirit. Sabi dun sa Ezekiel, no, sa book of Joel. Okay, then I will remove that heart of stone. Okay, God has molded our heart so that we may have a heart. Kasi tumigas na yung puso na yan out of our disobedience. Ngayon, marunong tayong sumunod is because God has given us a new heart. Okay? Now dito, makikita natin, it is going outside. And then later on, di ba? Diyan nakikita natin yung manifestation coming from the inside, going out. And then later on, yung physical, external, babaguhin din yan ni Lord on the second coming of Jesus Christ. That, sabi nga natin, no? Itong katawan na ito, hindi ito ang dadalhin natin when we meet the Lord. Okay? Kasi corrupt ito.
curse pa rin ito. Kaya nga ang isang tao, mamamatay pa rin, babalik pa rin sa alabok is because curse ang ating katawan. But it will be a new glorified body. I don't know what will be, it will be. Let's see on the coming of the Lord. Okay, hindi ko alam kung ano bang mga itsura natin at that time, o ganun pa rin ba? It may be same, is because sabi nga natin, makikilala pa rin natin ang isa't isa, but it is not this kind of flesh that we will be bringing. It will be a new glorified body. Okay, so there will be an external coming soon, but also now we are being made inside. Okay, mold tayo inside. And that is, so yung new creation natin inside, okay? Doon tayo binago ni Lord. Kaya makikita ninyo that you are now a new creation. Yung mga dati mong ugali, hindi mo na nababawasan na, nakikita mo, wala na. It's because binago na tayo, okay? And that is how is it really to be a new creation in the Lord. Now, according to this verse, would you expect much to change if you were truly converted? Kung tayo talaga yung na-convert na meron tayong buhay na walang hanggan, tayo naligtas na, tumanggap kay Lord. At ang sabi doon, binago ka na ni Lord. Ini-expect na ba natin na merong mga pagbabago talagang mangyayari sa buhay natin? Yes, that should be. Yes. I would expect a great change to take place. Dapat positive tayo, no? Optimistic tayo na dahil kung binago na tayo ni Lord, at talagang ginawa na tayo a new creation, ini-expect natin na talagang malaking pagbabago na mangyayari sa ating mga buhay. Okay? At maraming manifestation na makikita natin na talagang ipinanganak tayong muli na sa Espiritu, na tayo mga bagong nilikha na yung mga bagong nilalang na, yung mga dating ugali na bago na. Okay? At yung pagbabago na yan, yun yung mga signs of eternal life. Yun po yung mga evidence that we are now saved, that we have been passed from death into life. Yun yung mga evidence, mga signs, no? Reliable signs na nagpapatunay na tayo po ay talagang may kaligtasan at tayo ay may buhay na walang hanggan na, is because binago na tayo ni Lord. At dahil binago tayo ni Lord, merong mga changes na nagmamanifest, na nakikita sa pamumuhay natin is because the old things has gone, new things has come, and you are now a new creation in the Lord. Okay? Now, let's go to Ezekiel 36:26 to 27. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. What happens to our hearts when God saves us? Ano ginawa ni Lord nung tayo po ay naligtas? Okay? Have you experienced the affections of your heart change toward God, His Word, His people, and His will? Ibig sabihin, nung tayo ay binago ni Lord sa ating puso, meron bang pagbabago? Nabago ba yung affection natin patungkol kay Lord? Anong affection natin pagdating sa salita niya? And it comes to the people of the Lord. Okay, when it comes to doing His will, sabi nga natin, binago na tayo ni Lord. We have now a new creation. Dapat yung heart na yon has now affection. May pagbabago. Kung ikukumpara mo yung pakikitungo mo, the way you relate to God, the way you relate to His words, to His people, and to His will. Dati, nung hindi ka pa naliligtas, dapat merong pagkakaiba yon ngayon kung ikaw ay talaga naligtas na. So tingnan natin pong Ezekiel 36:27. Okay? Tingnan niyo po ito. I will give you a new heart. Di ba? When it comes to salvation, salvation is not only saving you from hell, okay, and to be in heaven. Okay, when you are saved, God has done His work in you. And what is that work? He will give you a new heart and He will put a spirit in you. Kaya nga ipinanganak ka muli sa espiritu. Okay? So ibig sabihin niyan, ang ibig sabihin niyan, kaya tayo merong buhay na walang hanggan dahil ipinanganak tayo dun sa buhay na yon. At dahil pinanganak tayo, God has given us the Spirit. Okay?
Ito ang pangako ni Lord, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Okay. Now, what happens to our hearts when God saves us? Okay? Tingnan niyo po ito. Anong nangyari nung tayo niligtas ni Lord? Okay, nineklaim natin na ligtas tayong lahat. Okay, ano bang nangyari nung naligtas ka? Okay? He takes out our old hearts of stone and gives us a new heart of flesh. Okay. Now, tingnan niyo po ito. Sabi dito, it is important for us to be given a new heart and to be given the Spirit of the Lord. And when we have a new heart and when we have a spirit in us, no? Ang sabi dito, when God has given us the Spirit and when God has given us the new heart, ang pangako later on the last part, ang sabi doon, it will move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Okay? So may kinalaman pala yan pagdating sa pagsunod sa Panginoon on how we are able to follow the decrees and be careful to keep the law without the changing of our heart and being given the Spirit of God. Wala tayong kakayahan na sumunod sa salita ng Panginoon and to keep them, mga kapatid. Kaya nga noong mga panahon noon, hindi pa tayo ligtas, no? Hirap tayong sumunod. We always disobey. It's because our heart before is a heart of stone. Matigas na siya. At tumigas, ang nagpatigas sa puso natin doon is because of sin, and because we sin, laging nagdi-disobey. So when you disobey God, lalong titigas at titigas ang puso natin. So come to think of that, no? Kaya nga, kapag hindi tatanggalin ni Lord yung heart of stone, we will not be careful to keep the law. We will not able even to follow the decrees of the Lord. Kailangan natin talaga ang yung changing of our heart and being given the Spirit of God. It is because of the Spirit of the Lord that will move us to follow and obey the Lord, and that we are able to keep the commandment of God. Kung wala yon, no, we cannot really do that. We are not able to follow. We are not able to keep the commandments and the laws of God. Kaya necessary po yung nangyari sa buhay natin. Okay? Tinanggal na ni Lord yung heart of stone, and then He has given us the heart of flesh. So He takes out the old heart of stone. Paano nangyari yan? When you have been born again in the Spirit. Okay, ipinanganak ka muli. At ipinanganak ka muli, binigyan ka ng panibagong puso ng Panginoon. Okay, He has given us a new heart of flesh. And because you have now the heart of flesh, you are now able to follow the words and the laws of God, yung mga decrees niya. Okay? Now, have you experienced the affection of your heart change towards God, His words? Okay? So, kung na-experience natin dito, okay? Ngayon, kung talaga ba tayong binago ni Lord, okay? Tinanggal na yung pusong bato, tapos binigyan niya tayo ng banal na spirito to move us to obey and to keep His commandments. Now, what does this tell you and me? Have you experienced the affections of your heart change? Dapat, kung tayo binago na sa puso natin, mga kapatid, at binigyan na nga tayo ng panibagong puso ng Panginoon, yung a heart who knows how to obey, a heart who knows how to follow His words. So anong dapat ang nakikita nating mga signs, manifestation niyan pagdating kay God, pagdating sa kanyang mga salita, pagdating sa kanyang mga
nilikha o kapwa nating tao at pagdating sa pagsunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, kung talagang binago na tayo ni Lord, okay? Kung talagang tinanggal na niya yung pusong matigas at binigyan na tayo ng pusong marunong sumunod at marunong able to keep the word of the Lord, then meron dapat yung manifestation pagdating kay God. Okay? Ano yung affection, yung ating affection when it comes to the Lord? Noon dati, talagang kung ikukumpara mo yung pagmamahal mo sa Panginoon, siguro hindi talagang baka wala o kakaunti lang. Pero ngayon, it's because when it comes to our lives, no, yung affection natin towards God is kitang-kita natin, no? Yung pagmamahal natin sa ating Panginoon Diyos. Yung ating apeksyon pagdating sa kanyang mga salita, pinapahalagahan natin yung kanyang sa mga salita. Dahil meron na tayong puso marunong magpahalaga sa Diyos, meron tayong puso at spirito ng Panginoon na marunong magpahalaga sa kanyang mga salita. Meron na tayong puso at espiritu ng Panginoon na magpahalaga sa mga kapwa nating tao, no? At meron na rin tayong puso at may espiritu ng Panginoon na sabi nga natin, tuparin ang kalooban ng Panginoon. No? Meron na tayong ganung mga bagay. No? Ibig sabihin, there are changes. Merong mga changes when it comes to God, when it comes to His Word, and in dealing with people, and also when it comes to the will of the Lord. No? Dapat meron tayong mga nakikitang manifestation dyan, mga kapatid. Dapat na-experience natin yan ngayon na tayo po'y binago na ng ating Panginoon. So, I believe that is, we finish po yung ating assurance of salvation when it comes to the signs of eternal life. Ibig sabihin, ang sinasabi natin doon, ang nagpapatunay na tayo merong mga buhay na walang hanggan na at tayo naligtas na talaga, may kasiguruhan ng kaligtasan is because may mga signs na dapat nakikita na at yung mga signs na yan na tayo binago na tayo naligtas, binigyan ng puso, ng panibagong puso, na meron tayong banal na espiritu, yung mga nangyayari sa buhay natin dahil tayo bagong nilikha na, we have passed into death, into life. Dapat merong manifestation niya na nagpapatunay na talagang kayo ay ligtas na at meron na tayong buhay na walang hanggan. So yun yung sinasabi doon. Yun yung second assurance na meron tayong kaligtasan. Third and last assurance, yung witness ng banal na espiritu. Okay? And this is where we end later on, and then we will pray. Yung ikatlong basihan, bakit tayo naniniwala na meron tayong kaligtasan at meron tayong buhay na walang hanggan, is because ito ang ipinapahayag ng banal na espiritu. Okay, now what about this? Okay, read Romans chapter 8 verse 15 to 16. Ano ang tinetestify ng banal na espiritu dito sa verse na yan? Ano ba ang pinapahayag? Ano ang pinatutunayan dito ng espiritu ng Diyos na nasa atin? And then pangalawa, what truth does the Spirit testify to? Anong katotohanan ng kanyang ipinapahayag? Ikatlong katanungan, what does this witness of the Spirit cause us to do? Especially in verse 15. Ano daw ang sabi nga natin, ano ang what does this yung witness ng banal spirito will cause us na dapat nating gawin. And then last question, has this experiential reality ever taken place in your life? Kung kanina tiningnan natin kung tayo talagang may mga signs na ng eternal life, that we have been saved, no? Ano ngayon kung nakikita natin yung gayon din naman na dapat nating i-reflect ang ating mga sarili dito sa third evidence na ito. Ito bang reality na ito ay talagang nangyayari na sa ating buhay? Kung talaga bang ang pinapahayag ng banal na espiritu ay totoo, kung ito'y totoo, dapat nakikita ba ito sa buhay natin? Okay, yun yung sinasabi dito. Okay? Now tingnan natin dito. And I think there is only one question here on this assurance. So we will be on time to finish this lesson.
Okay, tingnan natin Romans 8:15 to 16. We have still 15 or 20 minutes left. The spirit you receive, okay, ang sinasabi dito, the spirit you receive does not make you slaves. Okay, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So dito, ang dami pong mga verses na nagpapatunay sa atin when it comes to the Holy Spirit testifying in us everything about the truth of our salvation. Ang dami mga verses na nagpapatunay na sinasabi doon, ang nagpapatunay na tunay lamang na tayo naligtas na at mga bagay na tinanggap natin, napakaraming verses doon about the Holy Spirit. Pero isa sa mga pwede nating panghawakan regarding the testimony of the Holy Spirit is itong Romans chapter 8 verse 15 to 16. Okay? Now, ang sabi dito, baybayin natin ito before we answer the question. Anong sinasabi ni Paul dito? The Spirit you receive does not make you slaves. Dati, alipin tayo nino. Alipin tayo ng ating kasalanan, alipin tayo ng ating sinful nature, alipin tayo ng dyablo. Okay? Ibig sabihin, we are in bondage. We are in bondage of slavery before. Now, nung tayo ay naligtas ng Panginoon, diba sabi doon, nung tayo tumanggap sa Panginoon, God has given us the indwelling presence of the Holy Spirit. So nung tumanggap ka sa Panginoon, kapatid, at nung ikaw ay na-born again, binigyan tayo ng banal na spirito. At yung banal na spirito na yan, na tinanggap natin, hindi na tayo, does not make you slaves anymore. Okay? So that you live in fear again. Okay, tingnan niyo po ito. Although the Spirit wants to control your life. Okay? Tingnan niyo po. Dati ang nagko-control sa atin yung masamang espiritu. Okay, nagko-control sa atin yung evils, yung ating sinful nature ang nagko-control sa atin. Kaya we become slaves. Alipin tayo. At kapag ikaw ay alipin, sunod-sunuran ka lang. Okay? Ganon tayo dati, no, tayo mga kasalanan. Pero tingnan nyo po, nung tayo binigyan ng banal na espiritu, hindi ito para bossing-bossing na para bang ang banal na espiritu, although He wants you to obey Him, but then hindi niya pinipilit yung sarili niya na you become slaves of Him. No? That you become slaves of the Spirit. Even meron tayong banal na espiritu, but God has given us the still to choose whether we will obey or not. Okay? Kaya nga nag-grieve ang Holy Spirit sa atin. Hindi niya pinepuwersa yung sarili niya sa atin. Although ini-encourage na tayo na tumunod, na magmahal, na huwag gumawa ng mali. Okay? Pinapaalalahan niya tayo ng mga tama, ng katuruan ng Diyos. Okay? But then hindi niya pinipilit yung kanya sarili sa atin para sunod-sunuran lang tayo sa kanya out of His power and might. Okay? But then, ini-encourage tayo ng Panginoon to walk, to be controlled by the Spirit. Or, you can also be controlled by your sinful flesh. Kaya nga may battle sa atin eh. Okay? May battle yung ating evils, yung ating sinful flesh, and then the Holy Spirit in us. Okay, alam natin nung tayo tumanggap sa Panginoon, nung na-born again tayo, okay, hindi ibig sabihin na wala na yung ating sinful flesh. Nandun pa rin. Okay, so nagkaroon tayo ng dual nature. The godly nature and then the sinful nature. Yung godly nature, yun yung nagpapatunay na meron tayong banal na espiritu. Yung sinful nature naman, yun yung tinatawag nating pita ng laman. Okay, so dito, sino magkocontrol sa atin? Nasa atin yon kung sino ang magkocontrol sa atin. There are times if you want to be controlled by your sinful flesh, anong magmamanifest sa'yo? Hindi magaganda. Pero kung ang magkocontrol sa'yo ay ang banal na espiritu,
itong mangyayari. The fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, yun ang magmamanifest sa atin. Okay, but then, hindi niya pinipare sa sarili niya na maging alipin tayo niya. Okay, that you will be living in fear again. Rather, God is giving you, when God is giving you the Spirit, rather He has given you not still the free will to choose, and at the same time, He has given you the spirit, no, yung of adoption to sonship. Okay? Now, let me explain this. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, nung born again tayo, mga kapatid, okay, nung tumanggap tayo, okay, nung tayo'y na-save, there is what we call adoption. Okay, di ba? Merong justification, merong sanctification, and meron ding adoption. Okay, we are adopted. Okay, we are adopted as being children of God. Okay, now from adoption, kumbaga sa ano, para kang in-adopt ni Lord. Okay, now para maging tunay na anak ka, there is something that should be given to you so that from adoption you will be moved to sonship. Okay, at anong magdadala sa atin doon? When the Holy Spirit will be upon you. So nung tinanggap natin yung banal na Espiritu ng Panginoon, the Holy Spirit brought us not our adoption to sonship. Minubya tayo to sonship. And because there is now the spirit of sonship in us, we can now cry, Abba, Father. We can now call God as our Father. It's because God has given us the Holy Spirit na nagpapatunay na tayo ay hindi lang adopted children of the Lord, but we are true children of God. And because we are now true children of God, we can now call and cry to God as our Father. And then, hindi lang yung nagpapatunay. Ang sinasabi dito, the Spirit Himself testify with our own spirit. Di ba sabi natin, we are body, soul, and spirit. Ang ating pong composition, ng ating pong, itong ating creation, no? God created us body, soul, and spirit. Body refers to itong flesh, okay? Yung spirit, di ba, God says that God breathed on us, and then we became living soul, no? Hiningahan tayo. And when God has given us, He breathed on us, we receive, no? We receive, there is a spirit in us that make us alive, okay? And then yung soul naman, ito yung ating pong yung ating will, okay, yung everything in us, no, yung dito sa ating pong kaluluwa, when we talk about kaluluwa. Okay, so here when we talk about, di ba, kapag daw namatay tayo, sabi nga natin yung body decays, and then the spirit goes back to God, and then the soul is the one that is alive. Okay, yung kaluluwa, okay, that is alive. Okay, so here when we talk about the spirit, God has given us, when God created us, body, soul, and spirit. Itong spirit in us that makes us alive, that makes us to be alive, is the spirit that can communicate with God. Okay? Because that spirit comes from the Lord. Okay? So yung spirit natin can talk to God, can communicate. And here, it is the Holy Spirit now who can testify with our spirit that itong spirit natin deals with God. Okay? And that's why the Holy Spirit can testify with our spirit. At ito'y nagpapatunay daw na talagang tayo ay mga anak ng Diyos. Okay? Dito, kung mapapansin nyo, we are God's children. Okay? We are moved from being adopted to become true children of the Lord when the Holy Spirit has been given to you. Okay? At ang banal na Espiritu mismo ang nagtestify sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos. Okay? So what does the Spirit testify with? It testifies with our spirit. Okay? Nagpapahayag ang banal na Espiritu sa ating mga espiritu. Okay? Nagpapahayag siya.
O nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng ating espiritu rin. Okay? At ang mga pinapahayag niya, tinetestify niya ito na that you have been children of the Lord, you have been made children of God. Okay? So what truth does the Spirit testify to? That we are children of God. Yung pinapahayag niya na tayo mga anak ng Diyos. Okay? Now, tayo mga anak ng Diyos na, unang blessing natin is that we can call now God as our Father. You cannot call God as your Father if you are not really a children of God. Okay, di ba ang sabi sa 1 John 1:14, I think, for those who receive Him, for those who sabi doon, He gave them the right to become children of the Lord. Okay, sabi doon sa 1 John. Sa John. Okay, so it means to say that John is trying to tell us, okay, that the right to become children of God. Okay. Now, kung wala yung right na yon, you cannot call God as your Father. That right, okay, yung karapatan na yon ay ibinigay lamang kanino para tawagin mo ang Diyos bilang iyong Ama ay sa mga taong tumanggap kay Jesus. Yun yung sinasabi ni John doon sa 1 John 1:14. So, nung tumanggap ka sa Panginoon, at nagbalik loob sa Kanya, binigyan ka ng karapatan ng Panginoon upang maging anak niya. So, hindi lahat ng tao may karapatan tawagin ang Diyos, kanilang Ama, at sila'y maging anak niya. Ito ay ibinibigay lamang sa mga taong sumampalataya sa pamamagitan ni Jesus nung sila'y nagsisi ng mga kasalanan, nagbalik loob sa Panginoon, tinanggap si Jesus. Doon pa lang tayo binigyan tayo ng banal na espiritu, at doon minug tayo to become children of God, at nagpapahayag dito na tayo tunay na anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan. Because, anong karapatan yan? Because God has given us the spirit of sonship, and because we have now the spirit of sonship through the Holy Spirit, you have been given now the right to call God Abba Father. Okay, so yun po yung sinasabi doon ng banal na espiritu. Hindi lahat ng tao may banal na espiritu. Okay? Ibang espiritu ang isang tao kung hindi pa siya ligtas. Hindi, evil spirit yun. Okay? It's not the Holy Spirit. Okay? Ang isang taong may naligtas, ang espiritu ay ang banal na espiritu. Okay? So, ang banal na espiritu ang nagpapahayag sa atin na tayo mga tunay na anak ng Diyos, at dahil tunay na mga anak ng Diyos, meron na tayong karapatan tawagin ang Diyos para umiyak sa Kanya bilang ating Ama. Okay, yun yung nagpapahayag sa atin. At ito ay dahil tayo'y naligtas, at ito'y nagpapatunay na tayo may kasiguraduhang may kaligtasan dahil sa pagpapahayag ng banal na Espiritu sa atin. So what does this witness of the Spirit cause us to do? Dahil pinapahayag yan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ano daw dapat nating gawin? We could cry out to God, Abba Father. So now that we have the witness of the Holy Spirit, the more we can cry to God. No? Kapag tayo po'y nahihirapan, we can cry to God, Abba Father. Kung kailangan natin siya, we can cry to God, Abba Father, because we have the Spirit of the Lord. It is the Spirit of God who can now commune with our Father. No? We have now the Holy Spirit that can commune to the Father. Okay, so has this experiential reality. Kung ito ay totoo, ito daw ang pinapahayag ng Espiritu sa atin, sa ating pagtatapos. Nararanasan ba daw natin ito, mga kapatid? Can we call God as our Father? Okay, so that's the reality of it. So ibig sabihin, sa ating pagtatapos, bakit tayo naniniwala na may kaligtasan tayo? Tatlong basihan. Dahil ito'y sinabi because of the promises of God, assurance of salvation because there is the sign of the eternal life. Itong eternal life na ito ay nagpapatunay na tayo mga ligtas at meron tayong buhay na walang hanggan. Pangatlong basihan is because ito'y pinapahayag ng banal na espiritu na tayo ligtas at pinanganak, tumanggap sa Panginoon, at dahil tumanggap,
Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin at tayo binigyan ng karapatan upang maging anak ng Diyos, karapatan tawagin ang ating Ama, tawagin ang Diyos bilang ating Ama. At yon ay nagpapatunay na meron tayong kaligtasan. Okay? Now, as we end, ito gawin natin pong reflection, individual. Okay? Siguro you have 1 week to reflect doon sa natutunan natin and then we enter another lesson. Hindi tayo pwedeng aral lang ng aral, hindi nire-reflect yung ating napag-aralan. Sabi kanina, di ba? Titingnan natin yung mga signs na yan. Okay. Meron ba tayo mga signs of eternal life? No? Tingnan natin, i-reflect natin. Nakikita ko ba yung ebidensya ng eternal life na yun sa buhay ko? What about yung evidence of the witness of the Holy Spirit? Nandun ba yun sa akin? Tingnan niyo po mga kapatid. If not, then we can pray. We can ask the Lord. So take time to reflect whether you possess these 3. I-reflect din nyo, meron ba tayong itong 3 assurances na ito? The promises of the Word, the signs of eternal life, and the witness of the Spirit. Itong 3 to ang nagpapatunay, nagbibigay kasunod daw sa atin na tayo ay may kaligtasan at meron tayong buhay na walang hanggan. Now, kung tayo po ay magiging honest, kasi ang isang honest believer daw will always be aware, will always be honest to admit yung kanilang mga shortcomings. Okay? Hindi mo dadayain yung sarili mo. Okay? Kapag ikaw ay nagre-reflect, i-reflect mo. Tanggapin mo kung talagang may pagkukulang. Tanggapin mo kung okay, may pagbabago o parang nadidelay yung pagbabago. Okay? Kailangan maging honest tayo sa sarili natin. Now, we are most sensitive to our lack of it. Ngayon, kung titingnan natin dito mga kapatid, parang kulang tayo doon sa pangalawang evidence. Ano yung pangalawang evidence? Yung signs of eternal life. Kasi yung promises of the world, pangahawakan mo lang yan eh. Ako'y naniniwala na ako'y ligtas dahil pinangako yan ni Lord. Oh, okay, that's it. Yung witness of the Spirit, nasa inyo ang banal na Espiritu at sigurado, wini-witness, nagpapahayag sa iyo ang banal na Espiritu na ikaw ay ligtas. So that's it. Pero tingnan niyo po yung pangalawa. The most sensitive dito tayo magiging sensitive. Tingnan mo, we are most sensitive of our lack of obedience, opposition to sin, love of the brethren. Ito yung mga signs of eternal life. Kapag ikaw ay talagang ligtas at meron ka ng eternal life, dapat marunong ka ng mag-obey. Okay? Tapos, dapat marunong ka ng you are able to love the brethren. You are now able to overcome the world. You are able to love God. Yan yung signs ng having eternal life. Okay, now, paano kung nakikita mo na parang you are falling short on these areas, that you are lacking of obedience as a sign of eternal life, that you are para bang you are still struggling to love the brethren, na para bang hirap ka to overcome the world, na para bang you are falling short of loving God. Although these are signs of having eternal life, pwede ko bang sabihin na hindi ako ligtas dahil I am lacking on all these things? Mga kapatid, tingnan niyo po yung pangatlong bullet. We need to balance the assurance that comes from the signs of eternal life with the promises of the Word and the witness of the Spirit. Kasi sometimes, kapag mag-concentrate lang tayo dun sa mga evidences o manifestation ng ating mga buhay, sometimes, paano kung binabago ka pa ni Lord? So makikita pa rin natin yung mga shortcomings in terms of obedience, yung mga opposition natin, yung love, kulang pa tayo to love, hirap pa tayo mag-overcome, struggle pa tayo Yung ba ay nagpapatunay na hindi ako ligtas? Hindi po. Maaaring binabago pa tayo patuloy ni Lord.
Okay, hindi yun nagpapatunay na bagamat naglalak ka pa rin dito, ng short ka pa rin dito sa mga areas na yan, ng signs of eternal life, wag nating yan lang ang maging basihan mo na nagpapatunay na hindi ka paligtas. Balansihin mo raw yan, kapatid, nung una at ikatlo. Having the promises of the word and also the witness of the Spirit. If you have the balance of the three, mga kapatid, then that is so. Huwag lang tayong mag-concentrate sa isa. Okay, tingnan natin yung tatlo. Maaring you are falling short of in the second area, but what about if the Spirit is testifying naman? No? What if the promise of the word is there? No? So, wag nating tingnan kasi sometimes madali dayain yung ating pananaw, okay? Wag tayo mag-concentrate doon sa mga shortcomings. Balansihin lang natin, mga kapatid. So hindi tayo maligaw. Huwag gamitin ang diablo yan para itaning sa piso mo. O, kita mo, hindi ka naman pala talagang ligtas dahil ito, ang laki ng pagkukulang mo. Huwag lang po yun ang concentrate natin. Although meron tayong pagkukulang pa dyan, but if the Holy Spirit is testifying also that you are saved, but if the Word of God also is testifying to you that you are saved, then there is no doubt, mga kapatid, that you are still being molded. But even you are being molded, it doesn't mean na hindi ka ligtas. Maaaring patuloy ka pa rin binabago ni Lord. Ang kailangan natin, pasakop lang tayo sa ating Panginoon, handang magpabago, mga kapatid, upang unti-unti tayong makita natin yung manifestation na yan ng pangako ng Panginoon na tinetestify ng banal na Espiritu sa atin na tayo ay tunay na may kaligtasan. Okay? So, ang ating pong memory verse, 1 John 5:13. Kada lesson, dapat may memory verse kayo. So, ang kailangan ninyong i-memorize for this lesson is 1 John 5:13. What is it? Look it into your Bible and then start memorizing it. Panghawakan po ninyo yan kasi yan po yung assurance ng ating salvation. And that's it. So, next lesson, we start lesson 4. Abiding in the Word. Okay? So mag-uumpisa po tayo next week. So assignment na po ninyo yan. Today, I just do all. Next week, start tayo ng question and answer. Okay? Be sure that you study your lesson and then we will talk about your answers. Okay? And I pray that you have learned so much today as after we finish po yung assurance. At pagtapos ito, dapat wala tayong duda na talagang tayo ligtas. No, alisin natin yon, balansihin natin, tingnan natin yung tatlong evidences that we learned tonight, and let's see talagang that it will really says that we are being assured that we have been saved by the Lord. Okay, so let me stop the recording and then